Iyuko ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Amang makapangyarihan sa lahat, taus-puso ang aming pagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan at pagpapala, sa buhay at lakas na aming tinataglay, at sa panibagong araw na ito na kami ay lumago at matuto. Ipagkaloob mo nawa ang katalinuhang nagmumula sa iyo, ang sipag at pagtitiyaga, gayon din ang tibay ng puso, upang ganap na maunawaan ang aming mga aralin. Gabayan din ang aming mga guro at mga magulang na walang sawang nagmamahal at kumakalinga sa amin. Higit sa lahat, payapain ang mundong aming ginagalawan at mapatawad nawa kami sa aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapamagitan at tagapagligtas. Amen. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Maghanda na ng ballpen at papel at tayo magsisimula na. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, narito muna ang layunin ng ating pag-aaralan. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang angkop na panlapi na ikakabit sa salitang ugat upang makabuo ng pangungusap. Nakabubuo ng mga bagong salita at pangungusap gamit ang uri ng panlapi at salitang ugat. At panghuli, nabibigyang pansin ang wastong pagbuo ng mga bagong salita gamit ang uri ng panlapi at salitang ugat. Isang bagong araw na tiyak na puno ng aral ang ating pagsasamahan. Signaturang estruktura ng wikang Filipino ay isa sa mga core subject ng pansekundaryang edukasyon na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino. At nakapaloob sa kursong ito ang morpolohiya. Nakatanda, ano nga ba ang morpolohiya? Morpolohiya o morphology ay ang pag-aaral o pagsusuri ng mga propema ng isang wika at ang pagsasama-sama ng mga ito upang makabuo ng isang salita. At kanina nga nabanggit na ang salitang morpema. Ngayon, tatanungin ko naman kayo, ano nga ba ang morpema? Ang morpema ay pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. Ang salitang maganda ay binubuo ng dalawang morpema, ang malayang morpema o salitang ugat at di malayang morpema o panlapi. Ang malayang morpema ay ganda at ma ay di malayang morpema. Ang dalawang morpemang ganda at ma ay may kahulugang taglay. Ang ma ay isang morpema dahil may taglay na kahulugan ng pagkamayroon. Ngayon, ay tatalakayin naman natin ang isang anyo ng morpema, ang morpemang panlapi. Morpemang panlapi. Ang mga morpemang panlapi ay ikinakabit sa salitang ugat na may kahulugang taglay at matatawag ding di malayang morpema dahil hindi nakakatayong mag-isa. Halimbawa,
Panlaping ma ay may kahulugang taglay o pagkamayroon. Panlaping ay nangangahulugan ng gawi o gawain. At ang panlaping mala ay nangangahulugang may katangiang kahawig ng maaaring isang bagay. Ang panlaping idinudugtong sa salitang ugat ay maaaring makabuo ng salitang makangalan, makauri at makadiwa. Ngayon, dadako na tayo sa pagtatalakay ng mga uri ng panlapi. Ang panlaping makadiwa, makangalan, at makauri. At ngayon ay una nating talakayin ay ang panlaping makangalan. Ang mga panlaping makangalan ay mga panlaping ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng pangalan. Panlaping an. Nangangahulugan ito ng puok na kinaroroonan o ginagampanan o panahon. Ang halimbawang mga salita ay asinan, usapan, taguan, pasukan. Ay gamitin natin sa mga pangungusap ang mga salitang ito. Panlaping in. Nangangahulugang tumutugon sa bagay na tumanggap ng kilos o hugis na isinasaad ng salitang ugat o maaaring relasyon. Ang halimbawang mga salita ay inihaw at tiyahin. Ngayon ay gamitin natin ang mga ito sa pangungusap. Panlaping ka. Nangangahulugan itong relasyon. Ang halimbawang mga salita ay kanayon, kapatid, kalaro, at kasama. Ngayon ay gamitin natin ang mga ito sa pangungusap. Panlaping ka at an. Ito'y nangangahulugan ng kaisipang abstrakto o pook. Halimbawa, kapatiran, karagatan, at kagandahan. Ngayon, ang mga salitang ito ay gamitin natin sa pangungusap. Ang panlaping mag. Kung idaragdag natin ito sa salitang ugat, ay magkakaroon ng pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. At narito ang mga halimbawang salita. Magtataho, magtatanim, at mag-aaral. Ito'y nangangahulugan ng gawain o hanap buhay. At ngayon naman, gawin natin ito sa pangungusap. Panlaping mang. Ito ay nahahawig sa panlaping mag. Kung ito ay dinaragdag sa salitang ugat, nagkakaroon din dito ng pag-uulit. Kung sa panlaping mag ay unang pantig ng salita ang inuulit, dito naman sa panlaping mang ay unang salita ng salitang ugat ang inuulit. At narito ang mga halimbawang salita. Mang-aawit, mangingisda, at manggagamot. Ngayon naman, gamitin natin ito sa pangungusap. Panlaping pa at an. Nangangahulugan ito ng pook, ngalan, o kinalabasan. Ang mga halimbawang salita ay patahian, paaralan, at patakaran. Ngayon ay ilapat naman natin ang mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping pag. Ang panlaping ito naman ay nangangahulugan ng abstrakto. Halimbawa, pagkalinga, pagkauhaw, at pag-ibig.
Panlaping pang. Nangangahulugan ng instrumento o katawagan. Halimbawa, panluto, pangalis, panghalip. Panlaping pala at an. Nangangahulugan ito ng pook, paraan o sining. Narito ang mga halimbawang salita: palaisipan, palasingsingan, palabuuan. At narito ang mga halimbawang pangungusap na may pala at an. Panlaping sang at an. Ito naman ay nangangahulugan ng kasaklawan. Halimbawa, sangkalupaan, sangkalangitan, at sanlibutan. At narito naman ang mga halimbawang pangungusap. Panlaping taga. Ito'y nangangahulugan ng lahing pinagmulan o gawain. Katulad na lamang ng mga halimbawang ito: taga Maynila, taga Alok, o taga Panayam. At narito naman ang mga halimbawang pangungusap na may panlaping taga. Panlaping tala at an. Ito'y nangangahulugan ng talaan. At narito ang mga halimbawang salita: talasanggunian, talasusian, at talatinigan. Narito naman ang mga halimbawang pangungusap ng panlaping tala at an. Panlaping makadiwa. Ang mga panlaping makadiwa ay ang mga panlaping ginagamit sa pagbuo ng mga pandiwa. Ang isa sa anyo ng panlaping makadiwa ay ang panlaping makangalan na nasa iba't ibang morpema dahil sa iba't ibang kahulugang isinasaad. Panlaping Panlaping ay maaaring nasa posisyon ng unlapi o gitlapi ayon sa kung ano ang unang ponema ng salitang ugat na nilalapian. Ito ay ginagamit sa focus na tagaganap ng kilos. Mga halimbawang salita: lumikha, umalis, lumiban, lumayas, uminom, at lumaya. Ngayon ay gamitin natin ang mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping mag. Ito'y laging inilalagay sa unahan ng salitang ugat. Ginagamit din sa focus na tagaganap at nagsasaad ng kilos. Ito'y likas na pandiwang palipat. Ang mga halimbawang salita ay maglaro, mag-araro, magbasa, magsulat, magsayaw, at maghakot. Ngayon ay muli nating ilapat ang ilan sa mga salita sa pangungusap. Ginagamit din ang panlaping mag sa pag-uulit ng kilos. Maaaring ulitin ang unang pantig ng salitang ugat o ang bahagi nito ayon sa tuntunin upang maipakita ang kasidhian ng kilos. Ang mga halimbawang salita ay ang mga maglalakad, magtatampisaw, mag-iikot, at magtatakbo. Ngayon ay ilapat natin ang mga salitang ito sa pangungusap. Nagsasaad din ang panlaping ito ng isang angking propesyon o gawaing isinasaad ng salitang ugat. Ang mga halimbawang salita ay mag-nurse, magdekana, magsundalo, mag-teacher, at magpiloto. Ngayon ay ilapat natin ang mga salitang ito sa pangungusap.
Panlaping mag at an o han. Ito ay nagsasaad ng tambingang kilos ng sabayan at nasa pokus tagaganap. Ang halimbawang salita ay maghiyawan, magmurahan, magsuyuan. Ngayon ay ilapat natin ang ilan sa mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping magka. Nagsasaad ito ng pagkakaroon ng isang bagay. Mga halimbawa: magkaroon, magkasalapi, magkalupa, at magkaganito. Ngayon ay gamitin natin ang mga salita sa pangungusap. Panlaping magsi. Ito'y nasaan yung maramihan at nasa pokus ng tagaganap. Halimbawa: magsilaro, magsilaba, magsisulat, magsitulong, at magsitulog. Ngayon, ay ilapat naman natin ito sa pangungusap. Panlaping ma. Nagsasaad ito ng kakayahang gawin ang kilos na isinasaad ng salitang ugat at nagsasaad ng di sinasadyang pagganap. Katulad na lang ng mga halimbawang salita: masulat, maluto, maupo, malaro, makain, at mauntog. Ngayon naman ay gagamitin natin ito sa pangungusap. Panlaping maipa. Ito'y mula sa panlaping ma na nasa focus na tuwirang layon at nagsasaad ng pagpapagawa sa iba ng kilos. Halimbawa: maipahiwa, maipalaro, maipalagay, maipasaing, maipabukas, at maipakain. Ngayon naman ay ilapat natin ito sa pangungusap. Panlaping makapag. Nagsasaad ito ng kakayang gawin ang kilos sa salitang ugat. At narito ang mga halimbawang salita: makapagsulat, makapagsuklay, makapaglaro, makapagtrabaho, makapagpalit, makapagluto, makapagguhit, at makapaglaba. Ngayon ay ilapat naman natin ito sa pangungusap. Panlaping makipag. Nagsasaad ng kilos na ginanap ng may kasama at ito ay hango sa panlaping ma na nasa pokus na tagaganap. Narito ang ilang mga halimbawang salita: makipag-ulayaw, makipagbasa, makipaghiwalay, makipag-away, makipag-inom, at makipagsayaw. Ngayon naman ay gamitin natin ang ilan sa mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping mai. Ito ay nagsasaad ng kilos na ginaganap sa isang bagay o para sa iba. Narito ang mga halimbawang salita: maigawa, maisayaw, maitakbo, maiganap, maigalaw, at mailagay. Gamitin muli sa pangungusap. Panlaping maka. Nagsasaad ng kakayahang gawin ang kilos na nasa salitang ugat. Mga halimbawa: makabasa, makalaro, makaguhit, makalilok, makagamot, at makabigay. Ngayon ay ilapat natin ang ilan sa mga salita sa pangungusap. Ito rin ay nagsasaad ng di sinasadyang pagganap. Nasa pokus na tagaganap. Mga halimbawang salita: makabuntal, makasira,
makahulog, makabasag, makasuklay at makagamit. Ngayon ay ilapat din natin ang ilan sa mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping maki. Ito ay nagsasaad ng pakiusap upang sumama sa ibang tao sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Mga halimbawa, makibagay, makilagay, makisala, makisuyo, makihulog, at makibasa. Gamitin ulit ang mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping an at han. Nagsasad ito na gawin sa isang tao, bagay, hayop o lunan ang kilos o diwang isinasaad sa nilalapian. Halimbawa, lagyan, puntahan, buksan, lapian, tilihan, at sindihan. Ngayon naman, ay ilapat natin ito sa pangungusap. Panlaping i. Nagsasaad ng paggamit sa isang bagay at nasa focus kagamitan. Halimbawa, isulat, ibasa, ipalit, iinom, ihiwalay, at iguhit. Ngayon, subukan nating ilapat sa pangungusap. Yan. Nagsasaad na gawin para sa iba ang isinasaad ng salitang ugat. Narito ang halimbawa: iulat, ibahagi, iangat, ilikha, ialis, at ikanta. Ngayon, ilapat naman natin ito sa pangungusap. Laping ipa. Nagsasaad ito ng pagpapagawa sa iba ng kilos ng salitang ugat. Katulad ng mga halimbawang ito: ipabasa, ipaguhit, ipasuklay, ipagawa, ipabigay, at ipasakay. Ngayon, gawin natin ito sa pangungusap. Laping ipakipa. Nagsasaad naman ito ng pakiusap na ipagawa sa iba ang kilos ng pandiwa. At narito ang mga halimbawang salita: ipakipasulat, ipakipasara, ipakipabukas, at ipakipasundo. Ngayon, ilapat naman natin ito sa pangungusap. Panlaping isa. Ito ay may kahulugang ilagay sa kalagayang nasa salitang ugat ang paksa. Ang mga halimbawa ay isa tabi, isa kwento, isa ulo, isa katawan, isa pelikula, at isa buhay. Ngayon ay gamitin natin ang ilan sa mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping ka at an o han. May kahulugang gawin sa paksa ang kilos ng pandiwa. Ang mga halimbawa ay kasuyuan, kagalitan, kainisan, kabaliwan, at kabagutan. Ngayon ay gagamitin natin ang ilan sa mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping pa at in o hin. Ito naman ay nagsasaad na ipagawa sa paksa ang kilos na nasa pandiwa. Ang mga halimbawa ay pakintabin, paputiin, paluhain, pakinisin, palambutin, at palaruin. Ngayon ay gamitin muli ang ilan sa mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping papag at in o hin.
Nagsasaad ito na payagan o utusan ang tumutukoy sa paksa na gawin ang kilos na isinasaad ng salitang ugat. Mga halimbawa: papaglakbayin, papagupitin, papagsulatin, at papagbasahin. Ngayon ay ilapat natin ang mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping paka at an o han. Ito'y nagsasaad ng kilos na pinagbubuti o may katindihan. Narito ang mga halimbawang salita: pakahabaan, pakagandahan, pakasipagan, pakamahalan. Ngayon, ilagay naman natin mga salitang ito sa pangungusap. Panlaping paki at panlaping an o han. Nakikiusap na gawin sa paksa ang kilos sa salitang ugat at nasa focus direksyonal. Halimbawa: pakisuklayan, pakibuhusan, pakilagyan, pakiguhitan, pakibilhan, at pakitulungan. Ngayon, gamitin naman natin ito sa pangungusap. Panlaping mang at ang alamorp nito na mam at man. May kahulugang maramihang pagganap, kasing kahulugan at katulad ng panlaping mag sa focus. At narito ang mga halimbawang salita: mambato, manghimok, mambutas, manghabol, manghalik, at manahi. Ngayon ay ilapat naman natin ito sa pangungusap. At ngayon ay dumako na tayo sa huling uri ng panlapi, ang panlaping makauri. Ano nga ba ang panlaping makauri? Ang mga panlaping makauri ay ang mga panlaping ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng mga pang-uri. Panlaping ma. Ito ay nagsasaad ng pagkakaroon na isinasaad ng salitang ugat o pagiging marami. Narito ang mga halimbawang salita: mabuti, makisig, mapuno, mayaman, masipag, at makitid. Ngayon, subukan natin itong ilapat sa pangungusap. Panlaping maka. Ito'y nangangahulugan ng pagkiling o pagkahilig sa tinutukoy ng salitang ugat at maaari ring nagpapahiwatig ng kakayahang gawin ang isinasaad ng salitang ugat. Halimbawa: maka-FPJ, makatindig balahibo, makatao, makabasag pinggan, at makabago. Ngayon, ilapat naman natin ito sa pangungusap. Panlaping mala. Nagpapakita ito ng pagiging katulad ng isinasaad ng salitang ugat. At narito ang mga halimbawang salita: mala sibuyas, mala palasyo, mala rosas, at mala porcelana. Ngayon ay ilapat naman natin ito sa pangungusap. Panlaping mapag. Nagpapahiwatig ito ng pag-uugali. Ang mga halimbawang salita ay mapaglaro, mapagtimpi, mapagtiis, mapag-imbot, at mapagbiro. Ngayon ay gamitin natin ang mga salita sa pangungusap. Panlaping mapang at ang alomorph nito. Nangangahulugan ito ng isang katangiang madalas o malimit na gawin. Ang mga halimbawang salita ay mapang-api, mapanghusga, mapang-away, at mapang-abuso. Ngayon ay gamitin natin ang ilan sa mga salita sa pangungusap.
Panlaping pala. Nagsasaad ito ng katangiang palagi o paulit-ulit na ginagawa. Ang mga halimbawang salita ay palasulat, palabiro, palangiti, palasimba, at paladasal. Ngayon ay gamitin natin ang ilan sa mga salita sa pangungusap. Panlaping pang at ang alamort nito. Nangangahulugan ito ng kalaanan ng gamit ayon sa isinasaad ng salitang ugat. At narito ang mga halimbawang salita: pangalis, pambato, pantakip, pansandok, at panlilok. At narito ang mga halimbawang pangungusap: panlaping an at panlaping han. Ito'y nagsasaad ng pagkakaroon ng isinasaad ng salitang ugat upang maipakita ang katangiang higit pa sa karaniwang dami, laki, tindi, at iba pa. Narito ang mga halimbawang salita: pangahan, luhaan, balbunan, butuhan, at duguan. Ngayon naman, ilapat natin ito sa mga pangungusap. Panlaping in o hin. Ito'y nangangahulugan ng katangiang itinulad o ginawang tulad ng isinasaad ng salitang ugat o kaya'y katangian na madaling maging mapasakalagayan ng isinasaad ng salitang ugat. At narito ang mga halimbawang salita: sinampalok, sipunin, bugnutin, lagnatin, ubuhin, at sakitin. Ngayon, ilapat naman natin ito sa mga halimbawang pangungusap. Panlaping ma, panlaping in, o hin. Nangangahulugan ito ng pagtataglay sa mataas na antas na isinasaad ng salitang ugat. Halimbawa: madasalin, maramdamin, matulungin, maawain. At ngayon, subukan nating ilapat ito sa pangungusap. Ngayon ay tapos na ang ating talakayan sa mga uri ng panlapi. Inaasahan namin na naunawaan ninyo ang ating mga tinalakay. Ihanda ang sarili at ating susubukin ang inyong mga natutunan.
Nasagot niyo ba lahat ng tama ang mga katanungan? Mahusay! Ngayon ay hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Paalam!